Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Dito ako sa aking hukay mga ka-TH. So hindi ko talaga mabilisan sa pagpalalim kasi palaging umulan dito mga ka-TH sa aming lugar. So malagkit yung lupa mga ka-TH. So before ko ipagpatuloy itong hukay ko mga ka-TH ay hinais ko muna ipakita sa inyo itong parang halo siya mga ka-TH. Halo siya mga ka-TH. Ito siya mga ka-TH. Malalim na parang ano siya mga ka-TH, halo siya. Ang lalim niya ay mga ano siya, mga 10 inches, para siyang naging halo lang siya mga ka-TH. So pinakita ko muna sa inyo mga ka-TH dahil sa itaas ng halo na itong mga ka-TH ay mayroong bato. Ito malaki-laki ito mga ka-TH. So baka kung makuha ko ito mga ka-TH, kasi iba ang tunog, parang halo din siya. So baka makuha ko ito mga ka-TH ay lalo itong lumaki itong halo na to. Kaya lumaki yan kung makuha ko ito bato na to. So sa palagay ko mga ka-TH, meron talagang halo dyan sa ilalim mga ka-TH. Kasi bigla siyang lumalim mga ka-TH. Mayroong bato dito kanina yan mga ka-TH. Ito yan. Nandyan bato. Pagkaalis ko, yun ang nakita ko mga ka-TH. So natubunan siya ng mga kunting graba, pero punta po yan sa ilalim mga ka-TH. So siguro mga ka-TH, pag makuha ko na itong bato na to, ito, posible na lumaki ito mga ka-TH. Pero kung makuha ko man ito, may posibilidad mga ka-TH na ang mga lupa dito ay pumasok sa butas sa halo na ito mga ka-TH. Kung makuha ko ang bato ito, kasi malaki-laki rin eh. So palagay ko mga ka-TH, mayroon dito mga ka-TH. Dahil mga ka-TH mayroon mga kuwan dyan mayroong legit na surface marker. Saka yung yun eagle's beak or parang arrow siya mga ka-TH. At saka ito mga ka-TH. So palagay ko mga ka-TH ay meron talaga dito mga ka-TH. Kasi bigla siyang lumalim mga ka-TH. Tabunan lang siya ng bato. Pagkakuha ko sa bato mga ka-TH ay yan ang bumungad sa akin mga ka-TH. So sana mga ka-TH pagpalain tayo ng ating Panginoon para tayo may maka-retrieve o makakuha ng sinabi nilang Yamashita treasure mga ka-TH. Pero practical kasi ako na tao mga ka-TH Di bali na hindi yung Yamashita treasure mga ka-TH makuha ko. Yun lang mga treasure na
binao ng mga unang Pilipino mga ka-TH. Kasi wala pa namang libingan noon mga ka-TH. Wala pang sementeryo na official noong panahon ng aming mga ninuno mga ka-TH. So may posibilidad mga ka-TH. Ang lugar namin ay maraming inilibing ng mga tao mga ka-TH, na kung saan posible na maraming yung paglibing ng ating mga ninuno mga ka-TH, diba? Kultura na natin na kung ano mang mayroon sila ay ipadala pag mamatay na sila. Tulad ng gold, kung mayroon silang gold, wala yan, isali yan or ipadadala yan sa namatay. So ibig sabihin mga ka-TH, kahit na walang Japanese o Yamashita treasure mga ka-TH, ay mayroon pa rin treasure sa ating kapaligiran mga ka-TH. Dahil nakasanayan na ng ating mga ninuno na ang mga bagay na pagmamay-ari na ng matay ay ipapadala rin doon kung mamatay na sila. Ipapadala sa kanilang libing. So, talaga mga ka-TH, totoo yan mga ka-TH, kasi noong bata pa ako, yung namatay ang lolo ko. Yung lolo ko mga ka-TH, nakaabot yun sa World War II. Pagkamatay ng lolo ko, medyo malaki na ako, mga 30 years old na ako mga ka-TH. Kasi yung lolo ko ay nabuhay 89 years of age yung lolo ko mga ka-TH. Mahaba-haba din ang buhay niya. So naabutan ko siya mga ka-TH. At ganyan nga yung mga bagay na mayroon sila ay pinadadala doon sa libingan. Pero yung lolo ko mga ka-TH ay nilibing na sa yung official na cemetery ng mga Katoliko mga ka-TH. So yun lang mga ka-TH. Kahit hindi tayo makakuha ng Yamashita, yung sinabi ng mga kapwa ka-TH natin na Yamashita treasure, ay okay na rin yung mga maliliit mga ka-TH. Yun lang mga treasure na inilibing ng ating mga ninuno, or yung mga mga patay na katawan na mayroon kasi yung kasamang mayroon kasama yung mga gold. So yun na lang nating hanapin pag gusto natin makakuha ng mababaw. So hanggang dito lang mga ka-TH. Huwag nating kalimutan na ang ating tunay na kayamanan ay ating kalusugan. Salamat po.